Sige po ho, napuno na sa ginagawa ng China laban dito sa barko ng Pilipinas doon sa Ayungin Shoal, especially sa West Philippine Sea. Dapat ganyan kadigungan, no? Si kadigungan sana, Robin Padilla, no? Bato de la Rosa. Dapat ganyan kayo, yung totoong may yagballs. Yung totoong may bayag. Hindi yung matapang lang sa kapwa natin Pilipino. Dapat matapang din kayo pati sa kalaban. Diba? Hindi yung puro lang sat-sat dito, sat-sat doon. Dapat merong action. Yan ho si DND Secretary Gilberto Chodoro. Yan yung dapat hinahangaan natin. Kasi yan yung totoong may malasakit sa ating bayan. So anyway guys, si Gibo Chodoro ho ay napuno na. Hindi na kinaya ang powers. Galit na dito sa Chinese government. Abay, dapat naman kasi inaalipusta ang ating bayan. Isa lang nga sa nagustuhan ko kay Gilberto Chodoro, meron talaga siyang paninindigan. So, at saka guys, isa din sa magandang narinig ko kanina, hindi rin natakot at hindi rin naalarma si Gibo Chodoro sa pinapakalap na fake news nitong mga Chinese government. Kasi 'di ba ang naratibo nila, tayo raw ho ang naghahanap ng gulo at tayo raw ho ang bumangga sa napakalaki nilang barko. Kaloka. Tayo daw yung babangga. Yung barko natin, 80% made up of woods. Tapos 20% lang dyan bakal-bakal, ano? Tapos tayo ang maglalakas ng loob na babangga sa kanila. Kaloka. Ito nga yung video, guys. Oh. Pakita ko yung naratibo ng mga Chekwa sa mga hindi pa ho nakakaalam. Yan. Tingnan nyo. Yan yung narrative nila. Pakita ko sa inyo yan. Na tayo raw ho ang bumangga. Hindi ba naman nakakaloka? Anyway, may papanood ako sa inyo mamayang video ni Gibo Chodoro. Yan o. Philippine Coast Guard vessels deliberately steered up trouble. Yan, kitang-kita nyo naman. Tayo raw ho ang nagsisimula ng gulo. Well, sabi naman ho ni Gibo Chodoro, hindi naman siya naalarma sa pagpapakalap ng fake news, fake narrative nitong Chinese government. Dahil kasama naman daw ho yan sa playbook nitong Chinese government na magpakalap ng fake news. Yan ho, baka Gibo yan, di ba? Baka Gilberto Chodoro yan. Totoong may malasakit sa ating bayan. So sana, gayahin si Gibo Chodoro nitong mga alipores ng mga Chinese. Alam niyo, isa sa mga nakakaiyak dito na pangyayari sa Pilipinas. Kaya habol ng habol itong Chinese government doon sa Ayungin Shoal, doon sa partida mismo ng lugar na sakop ng bansang Pilipinas, is that because meron tayong mga senador, meron tayong mga politiko na sumusuporta dito sa Chinese government. Kaya, that's the reason why kung bakit yung mga Chekwa ay habol ng habol sa area na yan. Kasi we are not uniting eh. Hindi tayo nag-unite sa isang boses lamang. Kasi mayroong mga abnormal, may mga sintu-sintong politiko na nakikianib dito sa Chinese government. Diba? Imagine, tayo na nga tong inalipusta, tayo pa yung nagmukhang masama. Anyway, papanood ko sa inyo guys itong statement ni DND Secretary Gibo Chodoro. Sana ba? Ito, pakita ko sa inyo. Babaan lang natin yung brightness. Raw si Defense Secretary Gilbert Chodoro sa mga agresibong aksyon ng China laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa kabila namang tensyon, tuloy pa rin daw ang resupply mission sa BRP Sierra Madre, pero nag-iisip na raw ng ibang strategiya ang AFP. Nasa frontline na balitang yan yung AFP guys, nag-iisip sila ng ibang strategy para hindi ho lumala yung tension. Kasi tayo yung nag-adjust na naman. Tayo yung nag-adjust. Diba? Again and again and again. Tayo yung mag-a-adjust kasi tayo yung maintindihin eh. Diba? Nakakalungkot isipin. Kasi paano kasi yung pondo ng pondo sa AFP, PCG, diba? Hinihingi ni Confidential Queen. So paano mapapalakas ang ating sandatahan yan kung laging hinihingi ng ating OVP. Anyway, sabi pa dito, yan si Gio Robles.
ng China talaga na sakupin ang buong. Hindi na itago ni Defense Secretary Gilberto Chodoro ang kanyang pagkainis sa China kasunod ng pagpangga ng China Coast Guard sa resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal itong linggo. And I think this is really looking down at us, and that really disgusts me. And so, hihimo po ang ating mga kababayan na talagang tumindig laban dito sa pag-iinsulto ng China sa ating. Hindi na rin daw So, si Gibo Chodoro, narinig nyo naman, diba, na hinihimok ang taong bayan na tumindig. Kami mga Pilipino, tumitindig kami. Yan. Tumindig, mga kababayan. Ang problema dito, yung ibang politiko na nandiyan sa Senado na puro lang tunganga, puro lang kuda, tapos ang iba, ang malala pa nilang ginagawa, kumakampi pa sa ginagawa ng China. Kasi yung naratibo ng mga China, nabibrainwash sila. Just like dito kay Sasor Gandot, kay Sason. Anong sabi niya? Kasalanan naman daw pala natin. Kaloka. Naloloka lang ako. So, imposible din, yung narrative ni Sas, narrative din yan ng mga DDS. Din daw siya na alarma sa mga pahayag ng China dahil kasama na raw sa playbook ng Chinese government ang pagpapakalat ng fake news. Sinasabi pa ng China, the favorite Chinese narrative is that this is all a play of the United States and that we are just marionettes or puppets o tuta ng mga Amerikano na sumusunod sa playbook nila. Tinitingnan na ngayon ng Department of National Defense na paigtingin ang multilateral activities kasama ang ibang bansa para maiwasan ang tensyon sa West Philippine Sea. Pag-uusapan po namin dito sa defense establishment ang pag-iinting ng multilateral cooperation on freedom of navigation and sovereignty operations natin dito sa West Philippine Sea. Aminado naman si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na nakakabahala ang mga tensyon sa agawan ng teritoryo pero hindi raw ito magiging hadlang para ituloy nila mga resupply mission sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Tama yan. And of course, we are calling up. Kasi guys dagdag ko lang, if hindi na mag-resupply mission dyan, ang barko ng Pilipinas dyan sa BRP Sierra Madre, sa Ayungin Shoal, sa WPS, it only means na parang binibigay na natin ang ating teritoryo sa kanila kapag iniwasan natin to. So, yan ho yung naratibo ni Digong, diba? Nahayaan na lang natin sila. It only means, sa word ni Digong, nahayaan na lang natin sila, ibigay na lang yung tubig na yan, it only means na parang okay na sa kanya, sige, inyo na yan yung tubig na yan. Yan ho yung narrative ni Kadigungan. So, ang narrative naman ho ng ating mga Pilipino na syempre atin yan, ipaglalaban natin yan. So, kahit ano pa man yung mangyari, papanindigan natin yan kasi atin yan. Diba? So, anyway, pagpatuloy pa. We will agree, napapahala kami. But as mentioned by the Secretary of National Defense, Secretary Gilberto Chodoro Jr., the Armed Forces of the Philippines is willing, very much willing to defend our territory. Pinag-aaralan na rin daw ng AFP ang iba pang mga paraan ng pagsasagawa ng resupply mission nang hindi tumataas ang tensyon. Iginiit din ni Bronner na walang pakialam ang China kahit pa kumpunihin ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Renai Jiao ang tawag ng China sa Ayungin at ilang beses nang iginiit ng Chinese government na bahagi ito ng kanilang teritoryo. China has no right to tell us not to declare that. Kasi guys, in the first place, di ba, bakit sila nandiyan? Within 200 nautical miles, atin pa yan. Kakaloka naman, nasa arbitral ruling yan, international law. Atin yan. Ano yung ini-eminate? Ang layo pa ng dinayo nitong mga Chinese. Naloloka. Ang layo pa ng dinayo nila. Pumunta pa sila na Ayungin Shoal para lang kanilahin yung tubig na yan. Diba? Kakaloka. While they themselves have created these artificial islands, hindi naman tayo nakialam, hindi naman natin sinabi to do that. Hindi naman natin sinabi na to bring in missile systems into these artificial islands. Napakalaki ng imbalance. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. So ngayon, yung point of view ko nga lang dito, gayahin nyo, sige po. Diba, yung mga senador, mga politiko, just si Mig Subiri, gayahin nyo.
Kahit si Risa Ontiveros, sa usaping West Philippine Sea lang. Kasi minsan, dilaw lang yung kulay nila, pero kahit papaano, meron pa din namang silbi yung mga ano na yan. Sa usaping West Philippine Sea, yung naratibo ng mga dilawan, uma-agree ako. Promise. Pero sa usaping West Philippine Sea, yung naratibo ng mga DDS, X ako. Ang pangit ng naratibo nyo. Bulok, gas-gas. Si BP Inday ayaw magsalita ukol dito sa usaping West Philippine Sea. Kasi nga daw, hindi naman daw mandate ng Vice President ang foreign policy. So, hindi siya pwedeng magsalita sa relasyon sa ibang bansa. Pero, nagsalita siya sa gera sa Hamas. Well, in fact, kasama niya pa nga yung ambassador ng Israel. Di ba nakakaloka? Double standard ang ating VP. Naluloka lang ako. Imagine, napakagago. So anyway, wag na tayong maglokohan dito. Si Sarah is one of the protector din nitong mga ano na to, mga Chinese na to. So anyway, yun lamang ho guys. Update ko lamang ho kayo sa ulat dito sa ating bayan. It's me again, si Mima Alicia Newt, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.